upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay nialay niya sa dakilang Diyos Ama, upang atin ang makamtan, buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon, upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimuna po tayo para sa ating mga nagawang kasalanan o mga pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga OFW din, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang pagbuti ng kalagayan, Sister Terry, Father Check, Alona, Tina, Dr. Baby, Juliet, Julie, Rudy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo sa amin, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan sa Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain,
Nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka at palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakita sa akin. Hindi, sagot ng Panginoon. Parurusahan ng 7 ibayo ang sinumang papatay kay Cain. At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinumang na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel. At ito'y tinawag niyang Seth. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ng paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag ako ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa Our Lady of Lazaret Pasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Napabuntong hininga na po ba tayo? Sigurado ko, oo. Pero ano po bang dahilan ng bugtong hininga na ito? Positibo o negatibo? Alam niyo po ba na po pwedeng
ang bugtong hininga ay maging panalangin pala? Usually, dalawa ang pangunahing dahilan ng ating pagbuntong hininga. Yun nga po, positibo at negatibo. Sa positibo, ito yung tinatawag nating sigh of relief, sigh of joy, bugtong hininga ng kaligayahan, ng kapanatagan. Yung bugtong hininga na nararamdaman natin sa piling ng mga taong sa atin ay mahalaga. Yung bugtong hininga na nararanasan natin kapag na-solve ang isang matinding problema o natapos na ang isang gawain na komplikado at mahirap talaga. Yung bugtong hininga na nararanasan din natin kapag tayo nailigtas na sa isang tiyak na trahedya, problema o sakuna. Ito yung bugtong hininga ng kaligayahan at kapanatagan na kuminsan o madalas pa nga ay mayroong kalakip na mga salita, either spoken or unspoken. Ay, salamat. On the other hand, meron din namang bugtong hininga na ang dahilan ay negatibo. Ito yung bugtong hininga na nararanasan ng iba sa atin sa harap ng isang napakatinding problema. Problema sa pera, abaon sa utang, problema sa sakit, malubhang karamdaman, problema sa problema. Kasi hindi pa natatapos yung isa, meron namang kasunod na problema. Ito yung bugtong hininga na nararamdaman natin sa harapan ng sitwasyon na kahit anong gawin at sabihin natin ay parang walang nangyayari. Hindi natin mabago. Hindi natin maiusad, ma-improve kahit papaano lang. Ito yung bugtong hininga na nararamdaman natin kapag parang dead end na. Ito yung bugtong hininga na kung minsan o madalas pa nga ay mayroong kalakip na mga salita, either spoken or unspoken, wala na. Hanggang dito na lang talaga. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang ating Panginoong Jesucristo bilang totoong naging tao, nagbuntong hininga rin tulad mo at tulad ko. Pero sa kaso na narinig natin sa Ebanghelyo, ito'y bugtong hininga dulot ng isang pangyayari o sitwasyon na negatibo. Sinabi dito ni San Marcos na nagbugtong hininga ang ating Panginoong Hesus dahil sa katigasan ng puso at ulo ng mga Pariseo. Naghahanap sila ng tanda. Ang tanda ay isang himala o milagro na magpapatunay na Mesiyas o tagapagligtas talaga si Kristo. Gayong sa puntong ito, napakarami na nagawang himala at milagro ni Kristo. Kasama na ang recently nangyari lang pagpapakain ni Kristo ng napakaraming tao na nailathala nga ng 4 na ebanghelista sapagkat matinding milagro ito na imposible, therefore, na hindi nakita ni nabalitaan man lamang ng mga Pariseo. And yet, sa kabila ng napakarami at napakadakilang mga milagrong ito, hindi pa rin naniniwala ang mga Pariseo.
Naghahanap pa rin sila ng tanda kay Kristo na maliwanag naman ang pakay upang masilo lamang siya. Dito na si Kristo, malalim na nagbuntong hininga. Pero I doubt, or at least sigurado pa ako, na wala itong kalakip na mga salita, either spoken or unspoken. Wala na. Hanggang dito na lang talaga. Ang kanyang pagbuntong hininga ay hindi buntong hininga ng kawalan ng pag-asa. Yes, hindi na siya magbibigay ng tanda sa kanila, pero gagawa pa rin naman siya ng mga himala at milagro na pwedeng alam ni Kristong mababalita at makikita pa rin ng mga Pariseo. Sa madaling sabi, hindi pa rin nag-give up si Kristo sa kanila. You see, pwedeng magkaroon tayo ng notion o maling pag-iisip na ayaw ni Kristo ang mga Pariseo sapagkat laging kontra sa Kanya ang mga ito. Pero huwag po natin kakalimutan na si Kristo ay para sa lahat ng tao. In fact, para sa lahat ng mga makasalanan. And so obviously, makasalanan ng mga Pariseo. Kaya para din sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo. Gusto rin silang iligtas ni Kristo. For your information, almost one chapter bago ang tagpong ito, nagbuntong hininga na rin ang ating Panginoon, ha? Ito'y nang bago niya pagalingin ang isang lalaking bingi at utal. Napabuntong hininga siya. Sapagkat sang-ayon sa ilang mga dalubhasa sa Biblia, ito'y pagbuntong hininga ni Kristo sa sitwasyon ng tao. Na sumisimbolo sa sitwasyon ng lahat ng tao na sinira ng pagkakasala. Kumbaga, nang makita ni Kristo yung lalaking bingi at utal, ay parang naisip niya o nasabi niya, hindi dapat ganito ang tao. Kasama na ibang mga sakit at problema ng tao, hindi dapat ganito ang nararanasan ng tao. Kaya sa pagkanyang pagbubuntong hininga, kasabay nito ay ang pag-aayos niya ng kondisyon ng lalaking bingi at utal. Na nagpapakita ng pagnanais ni Kristo na iayos ang buhay ng taong sinira at pinarwisyo ng kasalanan sa mundong ito. Kaya, hindi malayo na ito rin ang naramdaman niya sa mga eskriba, sa mga Pariseo. Nagbutong hininga siya, pero hindi ito dahil sa galit. Ito ay dahil pa rin sa concern niya sa kanila na nais niyang iayos din talaga. Sigurado ko nakasama pa rin ng mga Pariseo sa mga pinatungkulan ng ating Panginoong Jesucristo bago ang kanyang huling bugtong hininga. Nang sabihin niya sa Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nalalaman ang ginagawa nila. And so mga kapatid, naniniwala ako na ito ang isa sa mga magandang lessons na gustong ibigay para sa atin ngayon ng ating Panginoon. Na sa harap ng mga matinding problema, hindi tayo ay magbutong hininga. Pero dapat, hindi natin ito saliwan ng mga salita ng kawalang pag-asa tulad ng wala na. Hanggang dito na lamang talaga. Sapagkat ang hindi na natin makakaya pa, kayang gawin para sa atin ng Diyos. Ang hindi na natin kayang tapusin o ang hindi na natin kayang i-accomplish sa ating sariling kakayanan na natural lang naman, i-accomplish, tatapusin at iaayos para sa atin ng Panginoon na noon pa man hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon ay laging more than willing na iayos ang pinsalang dulot ng kasalanan natin
o ng kapwa natin. Ito yung sinasabi ko kanina ng ating pagbutong hininga ay po pwede nating maging panalangin. Sa harap ng matinding problema, pag tayo nagbuntong hininga, sabihin natin sa Panginoon, Lord, Ikaw nang bahala. Sa aking kakayanan, hanggang dito na lang, wala na talaga. Pero sa iyong pagmamahal, kapangyarihan at kakayanan, alam ko na ito'y magiging maayos pa. Tamang-tama yung ebanghelyo para sa akin dahil this past few days ay nakaranas ako ng napakarami, siguro mga lima. Di bababa sa 5 bugtong hininga. Dahil sa mga problema na dapat ay wala naman, problema na pwedeng wala naman, problema na kung ako'y sinusunod lang, dapat ganito, dapat ganon. Wala sanang problema. Kaya lang, nandun at nandun pa rin. Kaya ilang beses ako napagbugtong hininga at aminin ko, nasabi ko, wala na. Nandito na lang talaga. Wala na. And you know what? Yung feeling na hindi nawawala yung lungkot ko, hindi nawawala yung pagod ko. Kasi marahil sa aking maraming pagbubutong hininga ng kawalan ng pag-asa, para bang nawawalan na ako ng hininga. Napapagbutong hininga kay puro palabas ang hininga. Pero nang ma-encounter ko ito, ang ebanghelyo, kung saan na-realize ko nga, na aking pagbubuntong hininga, dahil sa problema, ay po pwede palang maging panalangin sa Kanya. Sabihin ko, Lord, Ikaw lang bahala. Doon, unti-unti, nawala ang aking pagod. Doon, unti-unti, nagkaroon muli ng pag-asa. Sapagkat para bang ako'y binigyan ng Panginoon ng panibagong supply ng hininga na nagsasabi sa akin, sige na, ako nang bahala, ka nang magalit, ka nang malungkot, ka nang magtampo. Ako nang bahala. In that way, na di-deflate pa yung anger natin Kapag kasi napapagbungtong hininga tayo, kasabay pa rin ng disappointment, frustration, and sadness, parang lumalaki yung ulo mo, lumalaki yung galit mo, na anumang oras ay po pwedeng sumabog at makapagsalita ka, makagawa ka ng hindi maganda. In that way, na-deflate Buntong hininga, umimpis yung galit. At nagkaroon pa ng iba yung pag-asa. So, ang ating pagbuntong hininga, dahil sa problema, pwedeng maging panalangin. Lord, Ikaw nang bahala. Ang hindi ko kayang gawin, alam ko, kakayanin mo at gugustuhin mong gawin para sa akin. Upang iayos ang pinsala na dinulot ng kasalanan ko o ng kasalanan ng kapwa ko. In the same way, kapag tayo nakakaramdam ng ginhawa, kapanatagan, natapos ng isang malaking problema, ang isang matindi at komplikadong gawain, nakaligtas sa sakuna, gawin din nating panalangin ang pagbubuntong hininga natin. Dugtungan natin yung mga salitang, ay salamat, ng ay salamat sa Diyos. Para ma-deflate din naman yung paglaki ng ulo natin o yung yabang natin, para ma-realize natin ang lahat ng ito ay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa pamamatnubay, pagkabay, pagmamahal at awa ng Panginoon sa atin. Again, anuman ang ating pagbutong hininga, gawin nating panalangin. Pagbutong hininga sa harap ng problema, isurrender natin ang lahat sa Kanya. Pagbutong hininga sa harap ng kapanatagan, ligaya at kawalan ng problema, ibalik pa rin natin sa Kanya. Ay, salamat Lord. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa tulong mo. In this way,
Madideflate ang anger natin, madideflate din ang yabang natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samu ko, Alam sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samu ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samu ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa mga bugtong hininga namin ng kaligayahan at kapanatagan dahil na-solve ang problema, naligtas kami sa anumang sakuna, natapos ang isang gawain na mahirap talaga. Salamat. Salamat sa tulong mo. Salamat sa paggabay mo. Salamat sa pagmamahal mo. Panginoon, tulungan mo po kami ng aming mga pagbubuntong hininga sa problema ay maisurrender naman namin sa iyo. Upang hindi man mawala ay mabawasan ng malaki ang lungkot namin, ang takot namin, ang pag-aalala namin. Dahil nahihirapan na rin po kami, parang nawawala na kami ng hininga. Ibalik mo po sa amin ang hininga ng pag-asa. Alleluia! Ang aming hininga ay galing sa iyo. Alleluia! Palakasin mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng inspirasyon. Tulungan mo po kami huwag mawala ng pag-asa. sa ating Alleluia! Bigyan mo po kami ng buhay. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tandaan mo kapatid na ang hininga mo ay galing sa Diyos. Siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. Huwag mong kitilin ang buhay mo literally and figuratively. Humingi ka ng hininga mula sa Diyos. I-surrender mo ang lahat sa Kanya. Tanda naman ng pag-asa. Alisin mo. Paglabanan mo ang lungkot mo, ang takot mo. Hanggat may hininga ka, may pag-asa. Dahil ang hininga mo ay galing sa Kanya. I-surrender mo lamang sa Diyos ang problema. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po. sa mga butit na humitik ng buhay, natipong mga trigo'y sa tinapay ng wawakas, pinagpagura na lipak na kamay, at ang pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang
isag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katas ay naging alam, pinagpagura ng lipak na kamay, at ang pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa isag na walang kapantay, sa dugo at katawan ni Jesus na minamahal, ang tinapay at alak tayo'y babanyuhan, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ang pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa isag na walang kapantay. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ang gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral, sa pamumuhay namin na araw-araw tinatamasa namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan ng Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at alalahanin ang ating mga mahal na yumao. Pakisama po si Joyce, Dewey, Edios, Mario, Salito, Persigaw, Diosa, Miguel Arsenio, Sergio, Diongaso, Maria So, Seso, Relito So, Emer, Benjamin Nelly, Oreo Iska, Ada Dante, Luisa, Badang, Piang, Alan, Rodolfo, Sally. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusi ang kabiyak ng kanyang puso, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan po ng iyong anak at sa aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko.
Tuhin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban. Sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong lahat na inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Gabay siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang lahat. Siyang ating Panginoon, magpakailan at ngayon sa ating buhay, sa tuwina, siya'y nagpapantay. Ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na tayo mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay atin at tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa
Jesus ang daan, siyang ating Panginoon, magpakailan pa man. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kalooban ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, O o mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong misa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyong pagtulong kaisa natin, yung mga kasama natin through online broadcast of this Mass. Salamat din po sa pakikiisa niyo at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.